Ayaw nga niya, ayan nga, dapat daw asset tignan, hindi liability. Hindi, dinefine niya yung utang na asset. So, ibig sabihin, habang lumalaki utang, yung mayaman yung bansa. Matagal na pala tayong mayaman sa dami na utang, di ko pa alam. Kaya kayo, kung marami kayong utang, ayon sa definisyon ni Recto, ay yung mayaman kayo. Belinda Castro Mayor, matagal na pala akong mayaman sa dami na utang ko, di ko pa alam. Tatay Badong tanong, wala bang ire-recommenda si Kong Recto? Hindi po siya kung ano po siya, finance secretary. Secretary Recto po. Nakasuhan sa bata. Yung anak niya? Wala eh. Mayaman sa utang, Boss Bans. Minandro maayong buntag. Sabi ni Chrissy. Minandro orasyon. Tatay Badong, magiging political tool lang yung death penalty para ubusin ang makalaban nila sa politika. Correct. Richard Plaza, mayaman pala ako. Alex Celestial, samba nag-aral lang ng komersyo itong si Recto. Baka sa University of Recto lang graduate. Mahiya ka naman sa lolo mo. Yung lolo mo, sikat na sikat. Si Claro M. Recto, napakatalinong tao. Sa ngayon, wala tayong maasahan na sa hustisya dahil ginagamit din sa politika. Kung sa ideal na justice system, unang makukulong dyan yung pinakamataas pa lang. GAA pa lang, sabit-sabit siya. Correct. Yung anak niya, congressman. Ayan. Mayaman sa utang kung ganun. Boss Baz, anong ibig sabihin ng DPRD policy? Hindi ko po alam yung DPRT policy. May utang na pala ako biglaan. Opo. Yamaguchi Shirley. Boss, wag mo kong iwan ha. Baka mag-flip top ka na. Joke lang, sisira. Kung meron nga mga matatanda mag-flip top, talaga mag-flip top ako. Boy, pick up ka na, Boss Buds. Bakit naman boy pick up? Tatay Badong, nagbitiw ng napakagandang tanong sa Congressman Shell sa HOR. Ang tanong, sa contractor, kilala mo ba si Senator Escudero? Walang katuturan. Alam mo niyo po, yan yung tingin ko eh. No? Tingin ko, sa tunguhin, mali si Chanko eh. Wala raw tutunguhin yung sa HOR na investigation. Ang tingin ko pong tunguhin yan, paninira kay Chis Escudero. Kasi pinagtatangkaan nila na siraan yung mga Duterte uli eh. Kaya lang ang linaw po eh. Paano nyo sisiraan sa budget na 2019 to 2022? Samantalang ang dapat nyong gawin, imbestigahan yung flood control project ni Marcos. Abolish na lang kaya ang party list. Hindi rin naman po maganda yun. Kasi kung wala pong party list, baka wala pong Marcoleta tayong makilala. Kasi party list si Marcoleta eh. Di ba? Tsaka ang party list po, kung gagamitin po sa totoo, yung totoong purpose niya, ang purpose kasi niya, magkaroon po ng representasyon. Yung mga tao na hindi kayang lumaban sa congressman. Kasi ang congressman per district, kilala niyo naman lahat ng congressman natin eh. Mayaman ka niyan. Hindi mo tatalunin yung mga congressman sa distrito. Ang tanging chance lang po. Eto naman in fairness, halimbawa, si Percy, si Shell Jokno, yung mga miyembro ng Makabayan Black, si French Castro, tsaka si Brosa. Sa tingin nyo ba mananalo yan sa kahit saan distrito? Matatalo po yan. Kaya nga po yun yung chance eh. Yung mga pangkaraniwang tao, supposedly, no? Katulad nila si Raulo, Manuel, o yung mga Duterte yun.
May chance silang maging congressman dahil sa party list. Dahil hindi po nila kinakailangang banggain yung congressman na nakaupo o pamilya ng congressman na nakaupo sa kanilang distrito. Ang kinakailangan lang nila, may maniwala sa kanilang mga tao. O, di ba? Kung naniniwala sila sa pinaglalaban mo, pwede ka na maging congressman sa pamamagitan ng party list. Kaya maganda po, sinalaula lang ng mga bilyonaryo. Nakakita sila ng chance, di ba? O, ang tawag po dyan, salaula kasi kayo, kaya nyo ginagamit. Yung mainstream media ayaw ikabit ang pangalan ni Tamba sa issue ng flood control ni Junior, pero ang name ni Duterte ay kinakabit nila agad. Tsaka eto tignan nyo sila mag-report ha. Ganito po sila mag-report. Halimbawa, nabasa ko. Nakalimutan ko lang kung anong mainstream media. Yung mga sabungeros na nawala noong panahon ng dating administrasyon Duterte. Pati ba naman yun? Tignan nyo kung hindi malisyoso itong mga taga-mainstream media. Kaya alam nyo na kagad na bayaran eh. Lahat po nang nagbabanggit kagad sa dating administrasyon. Biruin nyo yun, yung mga sabungero na nawala noong dating panahon ng dating administrasyong Duterte. Ano koneksyon ng dating panahon? Ibig nyo sabihin, lahat ng mga sindikato? Ang dami sindikato ngayon, lahat yan may kaugnayan kay Marcos. Kaya makikita nyo kung gaano kasalaula na yung ating mainstream media. Ganyan po sila. Babalitaan nyo lang eh. Pinaniniwalaan na may kaugnayan ang sabungero. Kita nyo kung walang mali siya. Pinaniniwalaan na yung mga nawawalang sabungero ay may kaugnayan din balita pa lang. Ang mga nawawalang sabungero noong panahon ng administrasyon ni Duterte. Diyos ko. Kada ibabalita nyo, yung panahon ng administrasyon, may limit po ang leave ng isang congressman. Paano kung hindi na bumalik si Saldico? Hindi po ba siya maalis bilang congressman? Dapat pong ilatag po yan. Eto kasi, sila lang po ang may kakayahan. Alam nyo po, mga congressman lang po ang may kakayahan na magtanggal sa kapwa congressman. Ganon din po sa Senado. True yung kanila pong ethics committee. Ngayon, ang susunod na tanong. Sa tingin ninyo, mayroong congressman na maglalakas loob na tanggalin si Saldico? Mapatawag nga, hindi nila kayang ipatawag eh. Tanggalin pa kaya? Yun yung nagsabi niyan, Sir Buds. Kaso lang, yung testigo nila ay sinabi na walang kinalaman ang drug war ni Duterte sa sabungeros. Diba? Hindi nga yun eh. Hindi nga po yung may kinalaman si Duterte. Yung pagbabalita po, kahit wala pong kaugnayan, ibabalita lang po. Halimbawa, pinaghinalaan ng mga butong na hukay, ilan sa mga butong na nasisid mula sa Taal Lake ay galing sa mga sabungero na nawala nung panahon ng administrasyon ni Duterte. Hindi ba pwedeng mga sabungerong nawala na pinaghihinalang involved sa online sabong? Hindi ba pwedeng ganun? Na nawala nung panahon, yun yung sinasabi ko, hindi yung pag-uugnay mismo. Yung paraan nila ng pagbabalita, yung wordings nila, alam mong bayaran. Di ba, Clavio? Tapos, sa tingin ninyo, hindi namin makukuha, hindi namin mahalata yung mga taong, mga medyang bayaran. Ito ang palatandaan namin na bayaran ng media, Clavio.
O bakit kita tinutukoy? Kasi ikaw tagapagtanggol, di ba? Halimbawa, mainit na issue ngayon, yung mga ghost project. Okay lang yung media na magalit sa mga diskaya o magalit dun sa engineer ng sa Bulacan. Kasi sila yung nalalantad eh. Pero sa kabila ng ito, yung sikat na media personality ay biglang babanatan, walang kaabog-abog, yung pagta-travel ni BP Sara. Ano matatawag namin diyan? Eh di bayaran, di ba? Oh, hindi ko sinasabi na ikaw yan, Arnold, yung bayaran. Ikaw kasi yung nagtatanggol eh. At saka isa pa nga pala, eh di ba binanatan mo si BP Sara sa pagbabiyahe niya? Sa kainitan. Huwag niyong akalaing bobo yung mga Pilipino. Sa kainitan na namumblema, bilyong piso o trilyon pa nga yung ninanakaw dahil sa mga ghost projects. Mainit na mainit sa ghost project. Real talk tayo, Clavio. Binanatan mo si BP Sara, yung biyahe niya. Tapos hindi ka paghinalaan? Wala akong sinasabing bayaran ka, pero ang tanong ko sa iyo, magkano ang wig mo? Magkano wig mo? Ikaw naman, Clavio. Masyado ka eh. Masyado ka naman eh. Huwag ka magpalahata. Banatan mo yung mga nagpa-flood control. Para hindi kayo mahalata kayong mga taga-media, banatan nyo yung mga flood control. O ano pa yung mga halatang bayaran? Yung magsasabi, walang kabog-abog. Ang issue ngayon, ito, biglang babanatan yung mga nawawalan sa bungero noong panahon ni Pangulong Administrasyon ni Pangulong Duterte. Eh, akala nyo naman, maniniwala yung tao sa inyo na ang nagpatahimik diyan sa mga nawawalan sa bungero si Duterte. Lahat ng tahimik ngayon, bayaran. Yung mga nag-iingay nung panahon ng impeachment ni BP Sara at bigla kayong tumahimik, isa lang po iisipin namin, bayaran kayo. Mga kaparian, nasa na po kayo? Yung mga may-ari ng malalaking universidad, bakit wala kayong mga statement? Asan na? Gigil na gigil kayo kay BP Sara, miski sa Supreme Court. Na pinanigan yung dinulog ni BP Sara na ideklara na unconstitutional yung kanyang impeachment. Galit na galit kayo. Wala raw accountability. Ito, trilyong piso pinag-uusapan. Trilyon ang pinag-uusapan. Ang dami. Ilan po namatay kay BP Sara? Sa kaso po ni BP Sara, ilan po namatay? Wala. Ilan po namatay sa baha? Mapipigilan sana. Kaya po nagpondo sa flood control para makontrol yung baha. Ilan po namamatay sa baha taon-taon? Saan po mas malaking pera ang pinag-uusapan? Alam niyo po ba ang pinag-uusapan po sa pera? 600 million lang po. Todo na yun. Lahat na buhat nung nagsimula si BP Sara hanggang ngayon. Yun lang po 600 million. Dito po sa flood control project, 1.4 billion a day. Mas malaki pera pinag-uusapan dito, mga pare. Dehin bokiki kayo? Bakit dehin bokiki kayo? Alam ko ang sagot. Magkano ba kontribusyon? Magkano kaya kinokontribute ng mga kontraktor, ng mga congressman? Magkano kinontribute kaya ni BP Sara? Malamang wala, no? Malamang wala. Bukod pa dun sa kontribusyon ng mga kontraktor, congressman, senador, sa mga diretso sa pari, sa simbahan. Saan kaya nag-aaral ang mga anak
ng kontraktor, congressman, senador sa Pilipinas, malamang sa mga nagpoprotestang paaralan dito sa pagbasura ng Supreme Court sa impeachment trial ni BP Sara. Ateneo de La Salle, Ateneo de La Salle, UST, ano pa ba yung mga Adamson, mga pag-aari po ng mga pari yan eh. O, alam niyo na ngayon bakit sila tahimik. Bakit naman kami babanat? Ang laki-laki ng binigay ni contractor sa amin. Ang laki-laki ng binigay ni Kong sa amin. Ang laki-laki ng binigay ni Senador sa amin. Ang laki-laki ng binigay ni District Engineer sa amin. Bakit namin babanatan yan? Di ba? Halata eh. Eh yung Duterte, hindi naman nagbabayad sa amin yan. Hindi naman nagdo-donate sa amin. Halata eh. Tahimik kayo, mga pari. Grabe sa Ilocos News. Ang bati ko sa mga Duterte, kasalanan nila lahat ang flood control at corruption na brainwash tuloy ang mga taong walang alam. Eh, ganun talaga. Kaya nga po, kung wala po mga vlogger na madalas pa ninyong kantsawan na anong ginagawa namin, kung wala po kami, Diyos ko, Duterte po ang may kasalanan ngayon lahat. Kahit nakakulong na si Tatay Digong, kahit na si BP Sara, sangkatutak na ang kaso, sila pa rin ang may kasalanan dyan. Eh, biruin nyo nga, yung Dolomite nga, nananahimik yung Dolomite, pinagbintangan na siya dahilan ng baha sa Maynila eh. Inulit mo pa ba doon? Tanong ko sa iyo, inulit mo pa ba yung pagbibintang sa Dolomite? O, kasi lahat ng scientist, binara ka eh. Scientist ng DNR, scientist ng DOST, scientist ng UP, barado ka. O, pag scientist na kasi, ang bumabara sa tao, napapakita ng tao na yung bara mo, bukod sa pamumulitika, mahina pa utak mo.